Nako, patong-patong talaga ang dagok sa DDS ngayon mga tol. Breaking news sapagkat si Luis Chavit Singson arestado. Arestado po siya. Kaso lang mababa lang po yung kaso eh. ha? Ito po mga tol, bago natin pag-usapan si Alan Peter Cayetano, si Luis Chavit Singson inaresto po para po sa kasong cyber libel. Nakikita niyo po ito? Yan Talaga nga naman ano nang nangyayari sa mga DDS? Lalong magagalit ang mga DDS nito mga tol. Basahin po natin ang balita ngayon pong June 11, 2026. Breaking news, Chavit Singson arrested over cyber libel. Nakikita po ninyo? Ito pong mugshot. Ayan no? Yan po yung mugshot ni Chavit Singson mga tol. Singson Luis Chavit, aka Singson Luis Crisologo. Cyber libel, Section 4, C4, in relation to Section 6 of RA 10175, the Cybercrime Prevention Act of 2012. Akalain mo, mauna pa siyang magkaroon ng mugshot kaysa kina Joel Villanueva? Talaga nga naman Ayan, Manila, Philippines. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson was arrested on Thursday afternoon over a cyber libel case, according to a police report obtained by Inquirer. Singson was arrested in a gated village in Barangay Ugong Norte, Quezon City. The police report said. The report did not immediately indicate whether Singson had posted bail. Pero available naman po ang cyber libel mga tol. Kayang-kaya ni Chavit Singson yun. 30,000 pesos nga lang yata ang cyber libel mga tol eh. Kaya lalaya't lalaya po yan, no? Pero dito natin makikita na talagang sa kasalukuyang gobyerno, walang mayaman-mayaman. Basta nagkamali ka, nagkasala ka sa batas, may kalalagyan ka talaga. At punta na tayo dito kay Alan Peter Cayetano. Hindi lang pala si Top 1 ang nagsasabi na demonyo sa paningin niya. Itong si Alan Peter Cayetano, mga tol. Kasi isang pari pa ang nagsabi. Ewan ko lang kung gusto niyo siya. Si Father Reyes. Si Father Reyes. Sabi po dito sa balita ng People's Tonight, shame on you, Alan Peter. Lumuhod muna tayo sa Diyos at huwag nating ipagmalaki na naniniwala ang Diyos sa atin. Ito ang mensahe ni Father Robert Reyes ng Clergy for Good Governance para kay Senator Alan Peter Cayetano sa press con kahapon, June 10, ng Kingdom Keepers. Isang grupong binubuo ng iba't ibang organisasyon at church leaders. Kinundena ni Reyes si Cayetano sa paggamit umano sa Diyos sa sinabi nitong God does not doubt me sa usapin ng leadership crisis sa Senado. Tsaka tinawag na demonic. Hindi lang pala si Tapa nang nagsasabi na sa paningin niya, demonyo si Alan Peter Cayetano, meron na ring pari ngayon, si Father Robert Reyes. Tsaka tinawag na demonic ang eksenang nakaluhod ang senador habang binabasbasan ng ilang pastor. Samantala, nagpahayag din ng pagkakabahala ang Kingdom Keepers sa maaaring kahinatnan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado dahil sa pagkiling umano ng ilang senador judges sa Vice Presidente. Pero kung nabuo ninyong panoorin yung press conference kanina ni na Congresswoman Jinky Luistro at yung mga private prosecutors, tiwalang-tiwala ito pong si Attorney Lorna Capunan na mananalo sila sa kaso at malakas ang paniniwala niya na kahit kakampi daw ni Sara Duterte, iko-convict ito. Ganun kapositibo itong si Attorney Lorna Capunan mga tol. Mismong si Cayetano na patuloy na iginigiit na siya pa rin ang Senate President ay malapit na kaalyado ni VP Sara, gayon din ang kasamahan nito sa minority bloc. In particular, ito po yung sinabi ni Father Reyes, nakita ko lumuhod si Alan Peter.
Tinawagan niya yung mga pastor na i-bless yung kademonyuhan niya. Demonic. Tapos hindi lang si Father Reyes ang bumabanat kay Alan Peter Cayetano. Si Attorney Luke Espiritu din. Kahapon o nung isang araw sinabi niya, huwag ka nang magmaang-maangan na independent ka. Ikaw ay aso ng mga Duterte. Matanong ko lang kayo mga tol, naniniwala ba kayo? Yes or no Comment po kayo ng yes or no. Naniniwala ba kayo na itong si Alan Peter Cayetano ay aso ng mga Duterte? Yes or no? Ulitin lamang po natin yung tanong. Naniniwala ba kayo? Alam nyo mga tol, kung bakit po ako nagtatanong palagi, coach ko kasi si ChatGPT. Sabi niya mag-engage ka sa viewer mo. Magtanong ka lagi. Ang hirap naman magbasa. Kaya from time to time, yung mga ganyang yes or no, comment 1 or 2. Yan lang yung mga nagagawa natin. Naniniwala kayo na aso talaga ng mga Duterte itong si Alan Peter Cayetano. Sa balita po o Facebook page ng Mr. Loser, ibinahagi po nito ang binanggit natin kanina. Binanatan ni Attorney Luke Espiritu ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa umano'y 2 Senado. Tinawag pa ni Mr. Loser na Senate President Dapat former Senate President na lang. At iginiit na kampi ito sa mga Duterte. Anya, nek-nek mo, Alan Peter Cayetano, Senate of the Dutertes ka. Tapos ulitin ko in particular huwag ka nang magmaang-maangan na independent ka. Ikaw ay aso ng mga Duterte. Yan ang banat ni Attorney Luke Espiritu. Meron pa. Sinabi niya rin, ayon naman dito sa balita ng People's Tonight kahapon, importanteng ma-stamp out ang masamang impluwensya ng mga Duterte sa ating bansa. Giit ni Attorney Luke Espiritu, presidente ng Bukluran ng mga Manggagawang Pilipino. Sa panayam sa kanya ng Bilyonaryo News Channel, binigyan diin ni Espiritu na malapit na kaalyado ng pamilya Duterte si Senador Alan Peter Cayetano, na hanggang ngayon ay tumatangging bumitiw sa pwesto bilang dating leader ng Senado. Suspetsa ni Espiritu, ang pagkapit sa pwesto ni Cayetano ay konektado sa nakaambang impeachment trial ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte. In particular, ito po yung kanyang sinabi, huwag nating payagan. Pangatlo na. Una si Tapuan. Di naman siguro una si Tapuan. Pero makaraming beses kasing sinabi ni Tapuan yan no? Na demonyo sa paningin niya. Itong si Alan Peter Cayetano, tapos sinundan ni Father Robert Reyes, ngayon sumunod ulit itong si Attorney Luke Espiritu. Sabi niya, huwag nating payagan ang mga demonyong tulad ni Alan Peter Cayetano na sabutahihin ang proseso ng pag-hold accountable kay Sara Duterte. Ulitin ko lang sabi niya, huwag nating payagan ang mga demonyong tulad ni Alan Peter Cayetano na sabutahihin ang proseso ng pag-hold accountable kay Sara Duterte. Siyempre, talagang ang mga personalidad na yan, inis na inis kay Alan Peter Cayetano Pero bakit kaya naman sa kabilang banda, inatake yung website ng Senado? Sino kaya ang nasa likod ng pag-atake nito? Although may nagpapakilala, sabi po dito sa shared post ni Live Awake Teyatan, the Senate's website got defaced. Nullsec Philippines, ito po yung self-proclaimed hacktivist o collective, said that it defaced the official website of the Senate of the Philippines as a form of protest against corruption. Sa pagsulat na ito ni Teyatan, nananatili pa rin pala na under maintenance ang Senate of the Philippines Facebook website ito yung message ng hacker. Message to the Senate. Nagmamasid kami. We are watching. The Filipino people, pinagkatiwalaan kayo ng kapangyarihan, responsibilidad at katungkulan na pagsilbihan ng bayan. Teka lang, baka magkamali ako sa pag-translate sa Tagalog. Basahin ko na lang in English tol Hindi, para mas maigi, ipa-translate na lang natin kay ChatGPT kasi mahirap yung ako lang ang magta-translate. Baka ma-misinterpret ko yung pagta-translate. Translate in Tagalog. Yan.
Sabi po ng Nullsec Philippines, a self-proclaimed hacktivist collective, kami ay nagmamasid. Ipinagkatiwala sa inyo ng sambayanang Pilipino ang kapangyarihan, pananagutan at tungkuling paglingkuran ng bansa. Hindi ang pansariling interes, mga dinastiyang pampolitika o mga tiwaling grupo. Bawat pisong nawawala dahil sa korupsyon ay katumbas ng pagkaing nawawala sa hapag ng isang pamilya. Silid-aralang hindi natatapos at kinabukasang ipinagkakait sa mamamayan. Ang pagiging bukas at tapat sa publiko ay hindi opsyonal. Ang pananagutan ay hindi maaaring pag-usapan o tawaran. Ang pagiging opisyal ng gobyerno ay hindi panangga laban sa pagsisiyasat at pagsusuri. Nakakakita, nagtatala, nagsisiyasat at nakaaalala ang henerasyong digital. Hindi habang buhay maitatago ang impormasyon at hindi mananatili ang tiwala ng publiko kung walang katapatan. Sa mga naglilingkod ng may integridad, ipagpatuloy nyo ang inyong mabuting gawain. Ngunit sa mga umaabuso sa tiwala ng taong bayan, alamin nyo na ang mga mamamayan ay nakamasid at nagbibigay pansin. Karapat-dapat ang taong bayan sa katotohanan. Karapat-dapat ang taong bayan sa pananagutan. Karapat-dapat ang taong bayan sa mas mabuting pamahalaan. Hindi kami nagpapatawad. Hindi kami nakakalimot. Asahan nyo kami. O yan po ang hacktivist group na tinawag na Nullsec Philippines. Meron po silang mensahe para sa mga may integridad na nanunungkulan sa ating gobyerno at para sa mga walang hiya o yung tinatawag ng ating Pangulong Balasubas. Sana maayos na yung website ng Senate of the Philippines. Tingin ko naman na iparating nyo na Nullsec Philippines ang inyong mensahe. Kasi pagka nagpatuloy na down yan, baka makaapekto naman po sa trabaho ng mga nagtatrabaho nga, sabi nyo na may integridad. Kaya sana medyo ayusin nyo na. No? Total, naiparamdam nyo na sa Senado yung inyong boses. Ngayon, punta po tayo dito po sa panulat ni Juan Sandugo. Ito po ay may kaugnayan naman sa mga nagkakalat ng kasinungalingan. Yung 18 Marites, talagang tadtad na ng kaso. No? Kahapon lamang pinag-usapan natin si Congresswoman Janet Garin, nagsampa ng kaso. The other day, si Senator Erwin Tulfo. And sa mga nakalipas na panahon, iba't ibang personalidad pa. Sina Trillanes, Eduardo Año, Leila de Lima, Father Flavio Flaviano. Pero ngayong araw na ito, mukhang mahihirapan sila rito. Bakit? Si Congressman Adjong nagsampa ng reklamo sa Marawi City. O di doon sila sasagot ngayon, gastos to. Sabagay, big time naman ang nasa likod ng 18 Marites Ito po, si Congressman Sia Adjong. Yan, formal na po siyang naghain ng reklamo sa City Prosecutor's Office ng Marawi. At basahin po natin ang panulat ni Juan Sandugo. Nag-i-English si Juan Sandugo, kaya ipatagalog na lang natin ulit. Tagalog natin. Para dire-diretso lang tayo sa pagbasa. Mas madali, di ba? Mas madaling maunawaan. Ito po ilagay na lang natin yung picture ni Congressman Sia Adjong, yan, na may hawak ng reklamo for cyber libel. Sabi po dito, trial spokesperson na si Sia Alonto Adjong nagsampa ng cyber libel case sa Marawi City dahil sa issue ng maleta. Humihingi ng 25 million pesos na danyos. Naku po! Ang laking halaga nito. Pero kayang-kaya naman yan ng mga pinanser ng 18 Marites. Pero yung abala, biruin mo, inireklamo sila doon sa City of Marawi. Ibig sabihin, kailangan nilang pumunta doon para maghain ng counter affidavit. At kung aakyat ito sa korte, doon sila ihir. Nagsampa ngayong Huwebes ng reklamong cyber libel sa Office of the City Prosecutor ng Marawi City si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adjong
laban kay Attorney Levito Baligod at sa 18 Marites. Kasabay nito, humihingi siya ng kabuuang 25 million pesos bilang danyos dahil sa alegasyong tumanggap umano siya ng maletang puno ng pera mula kay dating Congressman Saldico. Sa kanyang complaint affidavit, sinabi ni Alonto Adjong na pinangunahan umano ng mga respondent ang pagpapakalat ng mga maling at mapanirang paratang laban sa kanya. Humihingi siya ng hindi bababa sa 20 milyong piso bilang moral damages at 5 milyong piso bilang exemplary damages dahil sa umano'y matinding pagdurusa sa emosyon, pagkasira ng kanyang reputasyon, at kahihiyang dinanas sa publiko. Bukod kay Baligod, kabilang din sa mga kinasuhan sina Bernard Tube, Rosebert Waupan, Benny Bulontante, Johnny Bunduan, Rodent Orbillo, Reyneboy Julian, Christopher Esquivel, George Bileng Jr., Romeo Romel Bobares, Hil Navidad Jr., Anselmo Tabard, Walter Manalansan, Joel Cajao, Romel Galapon, Cecilia Larder Jr., Bernard Gimban, Crisani Dado at Fidel Corpus, mga miyembro ng 18 Marites. Nag-ugat ang reklamo sa isang press conference noong February 24, 2026, kung saan inihayag ni Baligod ang pagkakaroon ng joint affidavit na naglalaman ng mga alegasyon tungkol sa umano'y multibilyong pisong kickback scheme sa mga flood control project. Ang ilang bahagi ng affidavit ay kalaunan ay kumalat sa internet at social media. Ayon kay Alonto Adjong, isa siya sa mga mambabatas na pinangalanan sa affidavit na di umano'y nakatanggap ng mga maletang may lamang salapi. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon at sinabi, ang mga paratang laban sa akin ay pawang katang-isip, kasinungalingan at bunga ng malisyosong pag-imbento. Hindi ko pa nakikilala ang 18 individual na ito. Wala akong natanggap na anumang maleta ng pera at wala akong anumang kinalaman sa mga transaksyong kanilang inilalarawan. Iginiit din ng mambabatas na natutugunan ng insidente ang lahat ng elemento ng cyber libel dahil ang mga paratang ay maling nag-uugnay sa kanya sa krimen. Ipinalaganap sa online platforms at ginawa umano ng may aktwal na malisya. Ayon sa reklamo, kumilos umano ang mga respondent ng may aktwal malis dahil nagpalaganap sila ng isang hindi beripikado at halos imposibleng salaysay nang walang pakialam kung ito ay totoo o hindi. Binigyan diin ni Alonto Adjong na sadyang pinalawak ang pagkalat ng mga alegasyon matapos ipahayag ng mga respondent na magbibigay sila ng soft copy ng affidavit sa media. Binanggit pa sa reklamo ang sinabi ni Baligod noong February 26 sa paghahain ng affidavit sa Office of the Ombudsman. Bibigyan namin kayo ng kopya ng affidavit in soft copy lang kasi marami, ayon kay Baligod. Dahil dito, iginiit ng reklamo na ang malawakang pagkalat ng mga aligasyon sa internet ay hindi aksidente, kundi isang inaasahang resulta ng kanilang mga ginawa. Anya, dahil kusang inilantad ng mga respondent ang mga alegasyon sa media at online platforms, hindi sila maaaring umasa sa depensa ng qualified privilege. Sa huli, sinabi ni Alonto Adjong na ang buong kontrobersiya ay nagdulot sa kanya ng matinding pagdurusa, pagkasira ng pangalan at malawakang kahihiyan bilang isang lingkod bayan. Saan kaya pupulutin itong 18 Marites na ito? Eh kung si Chavit Singson nga arestado, kayo pa kaya? Biruin nyo, bilyonaryo si Chavit Singson, mga tol. Ito, baka sa mga bagong dating pa lamang. Ha? Arestado, ipakita ko ulit sa inyo. Oh. Ito si Chavit Singson, oh. Ay, binalerd na. Binago ng Inquirer.net. Baka magkanda, loko-loko sila. O naipost pa man din natin. O yan na, blurred na ang muka ni Luis Chavit Singson. O sa mga bagong dating lamang dyan, ha, arestado si Chavit Singson for cyber libel. Kayo pa kaya, 18 Marites, Attorney Levito Baligod. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin ngayon. Ha? At syempre, kaugnay po ng pangyayari dyan po sa Mindanao, good news naman muna tayo bago natin puntahan ulit yung bad news. Good news muna tayo.
Kasi ang majority block sa pangunguna po ni Senate President Pro Tempore William or Sherwin Gatchalian, finally, nakarating na po sila doon at ipinahatid po nila yung tulong. Halagang 2.5 million pesos. Ito po yung naipon na sahod ng mga senador sa majority. Di ba, nangako sila na 1 month salary po nila ay kanila pong idodonate. New Senate Majority delivers 2.5 million pesos aid. Rise to earthquake hit Sarangani. Senate President Pro Tempore and Acting Senate President Win Gatchalian, Majority Leader Mig Subiri, Senator JB Ejercito, and Senator Erwin Tulfo on Thursday visited earthquake-hit communities in Malapatan and other parts of Sarangani to assess the situation of residents affected by the magnitude 7.8 earthquake. The senators, who are members of the Senate New Majority Bloc, distributed approximately 2.5 million pesos worth of cash assistance and sacks of rice to families affected by the disaster in Sarangani and General Santos City. To be fair mga tol, yung minority naman tumulong din naman na doon. No? Nakita natin sa Facebook page nitong si Rodante Marcoleta, nagpaabot din sila ng tulong sa Mindanao, which is dapat wala talagang politika pagdating po sa ganitong sitwasyon. No, dapat nagkakaisa ang mga lingkod bayan po natin na tulungan ang ating mga kababayang Pilipino diyan po sa Mindanao. At sa ating effort naman, pasensya na kayo, ako'y nag-iintay pa ng sahod, pero ako naman ay talagang maghahatid ng tulong sa mga kababayan natin dyan. Pero sa ngayon, kung gusto nyo pong tumulong, ito na lang po, dito na tayo magpadala para siguradong mapupunta sa mga kababayan po natin ang tulong. No? Walang korupsyon sa GMA Kapuso Foundation. Naniniwala akong walang korupsyon dyan at lahat po ng idodonate natin ay mapupunta sa mga kababayan po natin. Meron na pong initial na aksyon ang GMA Kapuso Foundation. Nakita ko sa kanilang Facebook page at nandoon na nga po yung Kapuso Foundation at tumutulong na sa ating mga kababayan diyan po sa Mindanao. Kaya kung gusto niyo pong mag-donate, huwag kayong mag-send ng super sticker, super chat dito. No? Idirekta nyo na po, i-scan nyo po yung nakikita ninyo na QR code at kahit maliit na halaga, 100 pesos. Pagka yan po ay nagsama-sama, sa dami po ninyo, mahigit 5,000 po ang mga manonood natin ngayon. Sa napakarami pong mga manonood natin, sigurado pag natipon po yan, malaking halaga po yan mga tol. Kaya kung gusto nyo po, muli, iparating nyo yung tulong sa ating mga kababayan dito sa pamamagitan ng QR code po na ito. Ako sa sahod, magpapadala ko dyan at kasabay yung tulong na pinadala, syempre, ni Mami Best Friend. Pagsasabayin ko na. No? Ngayon, puntahan po natin ito pong naging ambush interview sa majority sa pamumuno ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pakinggan po natin ang interview dito. Bagong finance chairman under JB para magkaroon ng assessment at titignan natin kung ano yung mga available funds para magamit kagad sa reconstruction at nalagay rin sa 2027. Sabi ni Ashley Nicole, maliwanag na lahat. Itanong ko sa iyo, vlogger, sa lahat ng inutang ng administrasyon, ito na ba ang nagawa sa trillions na inutang nila? Sige nga, sabihin mo isa-isa, puro pagnanakaw lang. Sa dinami-dami ng nagawa ng administrasyong ito, doon pa lang mang sa mga pabahay, mula Apari hanggang Hulo, no? Across the country, even sa Davao, merong pabahay. Oh, marami ng mga infrastrukturang naipatayo. Kahapon lamang, meron din pong paaralan na pinasinayaan ng ating Pangulo at napakarami pang iba. Pero alam mo, Ashley, kahit sabihin ko naman isa-isa, hindi ka naman maniniwala, no? Kaya paniwalaan mo na lang ang gusto mo na magnanakaw ang gobyernong ito at lokohin mo na lang ang sarili mo sa paniniwala na yan. Kasi hindi kami tanga. Hindi kami tanga na bulag sa mga bagay-bagay na alam naman namin, nakikita namin yung ginagawa. Hindi naman ikinakailang may pagnanakaw. Kaya nga pinananagot. Di ba? Ang problema nga, kung babalikan pa namin yung pinagmamalaki mo na Duterte administration, ang daming mga pagnanakaw sa panahon nila. Pero may naipakulong ba si Rodrigo Duterte? May isa, wala. Maraming salamat, Lian Bulda. No? Anyway,
Hindi na ako magpapaliwanag pa sa'yo. Huwag ka maging demanding dito sa channel namin, ha? Yung budget kasi papasok na rin yung budget. Opo. Sir, nakita niyo naman po, paano po kung i-describe ho ninyo yung mga nakita ho ninyo, sir? Nakakalungkot dahil yung bagong pier na bagong gawa para sa economic development ay nasira pa. At dito natin makikita na importante talaga yung mga infrastructure natin mag-withstand ng mga malalaking earthquake. So, isa rin yan sa mga titignan natin yung ating building code. At, kasi dito sa si Senator Zubiri galing Mindanao at nasabi nga niya sa amin madalas pagkalingdod dito, importante ma-review rin yung building code. Mensahe po sa buong apektadong mga taga Mindanao. Kami nakikiramay sa mga nasawi at of course nakikisa kami sa mga kasamahan natin na apektado ng lindol at nandito kami para Opo, arestado talaga si Chubby Chingson, mga tol, no? Binlurred na nga lang ng ano. Pero kalat na po sa Facebook yung hindi naka-blurred na picture niya. Pero yung balita ng Inquirer.net, binago kagad nila yan, binlurred na nila. Yan. Arestado siya para sa kasong cyber libel. Okay? Patuloy natin pakinggan si Senador Sherwin Gatchalian. ipadama sa kanila ang aming malasakit at tulong. At sabi ko nga, ito ay umpisa pa lang at pag-sugnayan din kami sa ibang ahensya para tuloy-tuloy ang Bali ito, initial na relief operations, pero kaya kami dito ay mas importante para sa ating yung rehabilitation phase. Yeah. Lalo na nabanggit ng ating acting president yung rehabilitation mga basic infrastructure, kaya kinonsultan sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay na isolate yung plan at iba pa ay yan ang gusto natin malaman para makabalik sa normal at umuwi tayo. Senator Zubiri and Senator Kerwin, Yung insights po. Una sa tanan, sa ako mga kaitsunan, ako mga silingan din sa Mindanao, of course nakikiramay po kami, condolences sa inyong mga biktima. Aniyan ni karoon para makatabang kaninyo. We're here, we got the chairman of the Finance Committee. Because long term ang among tabang, tulong po natin, gusto natin bigay long term. So, yung tulay, kalsada, yung government infrastructure, yung relocation, yung mga Available po. Ano? Ang kaso po ni Chubby Chingson ay available. Ito po yung kumalat na sa Facebook na picture niya, no? Ito po na hindi na po blurred. Kasi binlurred bigla ng Inquirer.net. Baka natatakot sila kay Chubby Chingson. Ayan, no? Proud naman si Chubby Chingson, nakangiti pa nga. No? Available po ito, 30,000 piso nga. Hindi, 10,000 piso nga lang yata ang bill ng cyber libel o 30,000. Maliit na halaga para kay Chubby Chingson. evacuation centers na nasira kasi yung mga tao takot na pumunta sa ilalim ng covered court kasi nasira daw. So we have to repair that. We have to make it a standard na dapat maski na signal number 9 maka-withstand itong mga ganitong klaseng linog. So yan ang ayusin ni Senator JB with the support of the whole Senate. Lahat kami siguro nagkakaisa dito. Walang politika dito. Majority, minority man, anong grupo man yan, lahat kami nagkakaisa para makabigay po kami ng tulong sa ating mga kababayan sa Mindanao. We have to review ang Senate. Sino nagdemanda? Hindi ko po tanda. Kasi baka magkamali ako ng pahayag pagka sinabi ko eh. Pero I remember na banggit sa balita yon. Sa akin na lang muna yung individual, ano? Kasi baka magkamali tayo, magkaroon tayo ng problema. Anyway, ang mahalaga, katotohanan na talagang si Chubby Chingson ay inaresto dahil po sa paglabag sa cyber libel law. We have to review yung quality. Yeah. Pinag-uusapan po rito na hanggang anong intensity ba kayanin ng infrastructure. Parang paalala ko lang sa inyo, no? Parang sinabi yon ni Chubby Chingson sa isang mainstream media, Bilyonaryo News Channel. Sa isang interview po sa kanya, particular ni Karen Jimeno, no? Ngayon isipin nyo, sino yung sinabihan ni Chubby Chingson doon? Di ko nababanggitin dito, baka magkamali ako eh. Anyway, yan ang malungkot na pangyayari ngayon dito sa mga DDS kasi isa po ito sa kanilang mga tinuturing na bayani, no?
Matanong ko lang kayo mga tol, kayo ba'y natutuwa diyan sa pagkakaaresto at pagkakaso kay Chavit Singson? Kasi dapat plunder Meron po itong kinakaharap na reklamo sa ombudsman mukhang hindi pa na-action na ng ombudsman, nauna nga itong cyber libel. Pero okay na rin kahit paano dito nakita natin na walang kinikilingan ng batas. Kahit mayaman, kulong. Anong masasabi ninyo dito po sa ating talakayan? Maraming salamat sa inyong lahat mga tol at muli maraming salamat kay Lian Bulda at kay Leonora Padongay sa inyo pong super sticker. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.